Hello everyone! Welcome back to Paano Matuto Mag-English 101. Sa ating English-Tagalog grammar lesson ngayon, pag-uusapan natin ang isa sa mga confusing topics sa English, when to use who and whom. Don't worry, by the end of this video, hindi ka na malilito pa kung kailan at paano ginagamit ang who and whom. Okay, before we start guys, let me ask you, which is correct? To whom did you send the message? Or, who did you send the message to? Alamin, who versus whom? Who and whom are pronouns that refer to people. Okay? We usually use them in two ways. In questions and in relative clauses. In the meantime, guys, let's focus first kung paano ginagamit yung who and whom pagdating sa questions or pagtatanong. When to use who and whom. To understand when to use who or whom, we need to know the difference between a subject and an object. So, who is used as a subject? Ano ba yung subject? Yung subject does the action. On the other hand, yung whom naman is used as an object. Ano yung object? The object receives the action. Let me give you an example. They invited me. So dito, yung they, ibig sabihin niyan ay sila. Sila ay inimbitahan ako. So merong salitang kilos dito, invited. Sino yung nag-imbita? They. Sino yung inimbitahan? Me. So, makikita natin dyan sino yung gumawa ng kilos at sino yung tumanggap ng kilos. Kapag ikaw yung gumawa ng kilos or doer of the action, yan yung subject. Pag receiver of the action naman, taga-receive ng action, object ang tawag dyan. So, in this example, ang subject natin is yung they. Kasi, sino ang nag-imbita? They. Sila yung gumawa ng kilos. Okay? And then, pagdating sa object naman, ang object dito is me. Bakit? Sino ba yung inimbitahan? Ako. Ako yung tumanggap ng kilos. So, let me give you another example. You called Jenny. So, ito yung subject natin. Ibig sabihin niyan, tinawagan mo si Jenny. Or ikaw ay tumawag kay Jenny. So, here, ang subject natin dito is you. Kasi ikaw yung gumawa ng action na calling or pagtawag. And then, ang ating object is si Jenny. Si Jenny kasi ang tinawagan or tumanggap ng kilos na calling. So, tandaan natin, pag dito mula sa example natin at gagawa ka ng tanong, halimbawa may tumawag kay Jenny, tatanungin mo sinong tumawag. Ngayon, nalilito ka kung who or whom ang gagamitin natin. Kasi yung who or whom, pareho na ang ibig sabihin niyan ay sino, di ba? Ngayon guys, kapag ang tinatanong mo ay yung subject o yung gumawa ng kilos, who ang gagamitin. Halimbawa, who called Jenny? Sino ang tumawag kay Jenny? On the other hand naman, kapag ang tinatanong mo ay yung object o yung tumanggap ng kilos, ayan, whom ang gagamitin? Whom did you call? Kanino ka tumawag or sino ang tinawagan mo? So, katulad nito guys, sa sentence na to, sino ang tumawag kay Jenny. Tapos, sino ang tinawagan mo? So, parehong sino, pwedeng gamitin yan sa Tagalog. But, pagdating sa English, para hindi kayo malito, okay, tandaan kapag ang tinatanong mo ay yung subject, yung gumawa ng kilos, who ang gagamitin. Kapag ang tinatanong mo naman is sino yung tumanggap ng kilos o yung object, whom ang gagamitin. Pero tandaan natin na yung paggamit ng who or whom, meron tayong dapat natandaan, okay? In everyday conversation, who did you call? Instead na, whom did you call? Bakit? Kasi guys, in everyday conversation, who na ang ginagamit instead na whom. Yung whom kasi, for example, whom did you call? Ginagamit yan sa formal writing. Halimbawa, gumagawa kayo ng mga essays sa school, letters or business emails, business letters, ayan. So, whom ang gagamitin natin pagdating sa formal writing, okay? So, isa pa na trick para malaman natin kung ano yung gagamitin natin sa pagtatanong. Pagka yung tanong mo is answerable by subject pronouns,
Halimbawa, I, you, he, she, it, or they, ang gagamitin natin sa pagtatanong ay who. Pero kung ang tanong mo ay answerable by me, you, him, her, its, or them, answerable by object pronouns, ang gagamitin natin sa pagtatanong ay whom. Halimbawa, eto, ayan, tinry mo na sagutan to. Ayan, gumamit ka ng subject pronoun na he. So, he saw Jenny at the mall. So, kapag ka ito tugma, ang gagamitin natin ay who. Pero, kapagka pinalitan mo ng object pronoun yung sagot mo, him saw Jenny at the mall, halimbawa lang na tama, whom ang gagamitin. Pero let's compare kung alin dyan ang tama. So, he saw Jenny at the mall, him saw Jenny at the mall. So, alin kaya ang tama? Ang tinatanong kasi natin dito ay kung sino yung nakakita kay Jenny. Kaya bago natin sagutin, tandaan natin kapag ka ang tinatanong mo ay yung subject, sino yung gumawa ng kilos, who ang gagamitin. Kapag ka sino yung tumanggap ng kilos naman, okay, tinatanong mo yung object, whom ang gagamitin natin. Kaya dito sa tanong natin, malinaw na ang tinatanong natin dito ay yung subject. Kaya ang gagamitin sa pagtatanong ay who. Kaya ito, mali ito. Ito yung tama. So, dito, dahil sa ginawa natin, madali na lang natin sagutan kung who or whom ang sagot sa tanong na ganito. O, diba? Who saw Jenny at the mall? Sino ang nakakita kay Jenny sa mall? Correct. Sagutan na natin to guys ha. To whom did you send the message? Or who did you send the message to? So, tama siya. Tama din. So, both are correct. Bakit? So, the position of preposition with who and whom, tandaan natin, pagdating sa formal, gagamit tayo dyan ng whom. Okay? Kaya, automatic na yung preposition ay nasa unahan. Okay? To whom did you send the message? On the other hand naman, kapag ka-casual conversation, di ba, hindi na tayo gumagamit ng whom. Instead, ang ginagamit na natin ay who. So, kapag ka who, yung preposition natin is sa dulo natin ilalagay, okay? Who did you send the message to? Ito yung object of the preposition to. Okay? Nagpapakita na yung yung to, tapos yung whom, pinapakita kung para o papunta saan yung message. Okay? Kaya may tanong dito, to whom did you send the message? Or who did you send the message? Tandaan kapag ka formal, ito yung gagamitin natin. Pag casual or everyday conversation, ito yung gagamitin natin. Kaya, pero guys, sa Tagalog, pareho na ang ibig sabihin niya ay kanino. Kanino mo ipinadala ang mensahe. So, tandaan natin guys kung paano paggamit ng to na ginagamitan ng whom. At saka yung to na ginagamitan ng who. Dahil mamaya meron tayong mini quiz at magsasagot tayo ng ganyan. Okay? Tandaan natin, guys. So, ito na yung ating mini quiz. So, I'll give you 10 seconds para masugutan ninyo to. Okay? So, sagutan nyo ng who or whom. Okay? To blank should I give this document? Time's up. At ito na ang tamang sagot. To whom should I give this document? Tandaan natin guys na kapag gumagamit tayo ng to sa unahan na pangungusap, automatic na ang kasunod na pronoun ay whom. Who or whom prepared the baby's milk? Ibig sabihin, sino ang nag-prepare ng gatas ni baby? Time's up. Ito na po ang sagot. Who prepared the baby's milk? Kasi tinatanong mo yung gumawa ng kilos. Okay? Halimbawa, she prepared the baby's milk. Okay? Tandaan na kapag yung tanong is answerable by a subject pronoun,
or subject pronouns like I, he, she, it, at saka they, tinatanong mo yung subject na gumawa ng kilos. Kaya kapag ganun ang tinatanong, who ang gagamitin. Okay? So, ito yung ating instruction. Okay? So, rewrite this formal question into its casual form by moving the preposition to the end and changing whom to who. So, ito yung formal natin, okay, na sentence. To whom did you give the money? Kanino mo binigay yung pera? So, ito guys ay ginagamit sa formal writing. Ngayon, gawin ninyong casual conversation. Gamit yung who, pero yung preposition ay wala na sa unahan, kung hindi nasa dulo. Okay? So, ganito siya guys. Gayahin ninyo to, di ba? Kanina na-discuss natin. To whom did you send the message? So, nandito yung preposition, tapos gumamit agad ng whom. Ito yung formal. Tapos ito naman, pagdating sa casual, yung to na punta sa dulo, then yung who na sa unahan ng sentence. Okay? So, ganyan ang gagawin ninyo, yung nasa casual. Casual form. So, ito na siya guys. Okay guys, ito na yung sagot. Ayan. So, to whom did you give the money? Magiging, who did you give the money to? Okay? So, who nasa unahan, tapos yung preposition nasa dulo. Anyway, thank you so much guys for watching. Thank you so much sa lahat ng suporta ninyo. Guys, don't forget to like, comment, and share, okay? Kung may mga tanong, magtanong sa comment section. And then, kung may mga request kayo na gusto ninyo na gawan ko ng video, mag-leave lang kayo ng comment, okay?